Yeah, straight out of the 949. OC. Yeah, yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go. I never slow down. Everybody knows now. Kamusta muli mga kaprakti? Sagutin natin ang tanong ng isang masugid nating taga-subaybay. Ano raw ba ang the best na oras sa pagbubuhat? Sa umaga? Hapon? O sa gabi? May epekto nga ba sa paglaki ng ating muscle kung anong oras ka nakakapagbuhat? Bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. I-click mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Ang totoo niyan, depende ito sa tao. Halimbawa, kahit nasabihin kong sa umaga ang magandang oras sa pagbubuhat, kung hindi naman niya ito magagawa dahil maaaring meron siyang pasok sa trabaho sa mga oras na yon, di ba? Kung isa ka sa mga ganyang kalagayan, no choice ka kundi magbuhat ka kung saan ka libre sa oras. Ang mahalaga, regular kang nakakapagbuhat. Yung consistency, ika nga. Pero kung ikaw ay maluwag ang oras mo, yun bang pwede kang magbuhat sa umaga o kaya sa gabi? Yun bang kahit anong oras ay pwede ka? Heto, at bibigyan kita ng mga tips para may ideya ka kung anong oras ka dapat magbuhat ayon sa iyong body goal. Ipababatid ko lang sa inyo mga kaprakti na nasubukan ko na lahat ng oras na makapagbuhat ng regular o yun bang hindi lang linggo ang itinagal gaya ng ilang buwan kong nasubukang sa umaga magbuhat at iba pang oras. Kaya hindi lang panandalian kong na-experience ang mga ito kung di pang matagalan. Kita naman sa edad ko, di ba? Dito sa pagbubuhat ng umaga, medyo maninibago ka sa simula dahil ilang oras pa lang ang lumilipas mula sa iyong pagkakatulog ay heto at gagawa ka ng mga exercise na mabigat o mahirap. Kaya dapat medyo magtagal ka rin sa iyong pagwa-warm up. Sa ganitong paraan, ginigising mo ng gusto ang iyong buong katawan upang magawa mo ng maayos ang iyong program at upang makaiwas na rin tayo sa injury. Kung ikaw ay baguhan o first time mong papasok sa gym, ito ang tamang oras para magbuhat. Sa umaga kasi, konti pa lang ang tao sa gym at dahil dyan, hindi ka mahihiyang mag-workout at mas maaaral mong mabuti ang mga proper form ng mga exercise dahil wala kang kaagaw sa mga gym equipments. Pero depende pa rin ito sa gym kasi may mga alam akong gym na kahit umaga ay marami na agad ang tao. Ito yung mga may-ari ng gym na pinagpala. Yun bang kahit anong oras ay talagang siksikan sa loob? Hanap ka na lang ng iba kung saan ka magiging komportable. Para sa mga nagpapapayat o nasa cutting pace, mas okay kung sa umaga ka magbubuhat. Dahil sa oras na ito, pwede mong gawin yung mga tinatawag na fasted workout. Ano ba itong fasted workout? Mula sa salitang fast o fasting, ito yung nagwo-workout ka nang wala ka pang kinain. Sa ganitong paraan kasi, mas maraming calories ang pwede mong masunog mula sa iyong body fats. Ang ibig sabihin nito, mas maraming body fats o taba mo sa katawan ang matutunaw. Pero kung di ka pa sanay sa fasting, mabuting pag-aralan muna ito ng maigi. At tandaan din ang pinakasusi sa fat loss at cutting ay ang proper diet. O dapat ay naka-caloric deficit ka. Yun bang babawasan mo ang calories na iyong kinakain? Sa pagbubuhat ng umaga, tandaan nyo na
mahalagang kumain muna bago magtungo ng gym upang may sapat tayong lakas sa ating pag-workout, lalo na sa mga nagpapalaki ng katawan. Kung kakaunti lang ang nagbubuhat sa umaga, dito sa hapon, mas konti dito. Sa ganitong oras, mas okay magbuhat para sa akin dahil sa pagkakataong ito, nakakain ka na ng almusal at tanghalian at medyo marami ka na rin ginawa mula umaga. Kaya naman, hindi mo na kinakailangan ang matagal na warm-up sa ganitong oras. Ako mas pinipili ko ang ganitong oras kasi madalas solo ko ang gym at masaya ako kapag mag-isa lang ako sa gym. Magagawa mo lahat ng maayos. Drop set, super set, mag-flex, at gumawa ng vlog o mag-video. Dito sa Praktisado Gym, pagdating ng alas 5 ng hapon, nagsisimula ng dumami ang tao. At pagdating ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, ito na ang kasagsagan ng dami ng tao o kung tawagin ay peak hour. Karamihan kasi sa mga nagbubuhat ng ganitong oras ay mula sa kanilang trabaho o galing sa school at wala silang ibang oras kundi sa ganitong panahon lamang. Bagaman maraming tao, mas okay naman magbuhat sa ganitong oras dahil ito na yung panahon na banat na yung katawan mo at marami ka na ring nakain na siya mong magagamit sa pagbubuhat. Ako, kapag sa gabi ako nagbubuhat, ramdam ko talaga na mas malakas ako sa ganitong oras. Pero syempre depende ulit ito sa sitwasyon ng bawat tao. Alam naman kasi natin na hindi tayo pare-pareho ng trabaho. Yung iba, mahirap o mabigat ang pinagkakakitaan. Pwedeng kapusin naman sila ng lakas kapag nagbuhat pa sa gabi. Kung ikaw ay nakakapagbuhat lamang kung saan ka libre sa oras, pilitin mong makakain ng sapat upang may magamit kang lakas sa pagbubuhat. Mag-warm up din kung kinakailangan, lalo na kung sa umaga ka magbubuhat. Tandaan na wala sa oras ng pag-workout ang susi sa paglaki ng ating muscle. Dahil ito ay nakukuha sa tuloy-tuloy na pagbubuhat. Nagagawa mo yung proper form, sapat yung muscle recovery mo, at nakakain mo yung tamang pagkain para sa ating muscle. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella filthy cause I'm guilty, yo.